Nagbabalik po ang Panahon TV at mga kababayan ngayong umaga makasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza para bigyan tayo ng update sa magiging lagay ng panahon. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Jessie, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Mr. Mendoza, unahin na po muna natin ito. Meron ba tayong binabantayan na sama ng panahon sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility? Sa kasalukuyan, susunod na 2 hanggang 3 araw, wala tayong inaasahang anumang posibleng sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. So ayan po, good news nga po yan mula sa Pag-asa dahil makakaasa po tayo sa good weather condition hanggang sa mga susunod na araw dahil ayon nga po kay Mr. Mendoza ay wala pong any weather disturbances sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At Mr. Mendoza, ngayon po ano po ba yung naitala natin pinakamataas at pinakamababang temperatura ngayong taong 2015? Sa kasalukuyan, sa buwan na to, nakapagtala tayo ng highest temperature dito sa Cabanatuan. Ito umabot sa 34.5. At ang lowest naman natin ay naitala natin sa Baguio, 9.8 noong February 2. At ito ay posible pa rin na mabago habang papalapit nga itong ating dry season dahil sa ang ating laging highest na area ay yung Tugigaraw. Subalit dahil nga meron tayong mahinang hanging amihan, sa ngayon ito pa lang ang pinakamataas nating naitala. At Mr. Mendoza, bilang napag-uusapan na rin po natin ito nga agwat ng temperatura, ano po ba yung naasahan nating normal minimum and maximum temperature? Mga expected natin mga temperatura dito sa Metro Manila, inaasahan natin na yung minimum natin ay aabot sa 22.1 at yung pinakamataas natin aabot sa 33.4. Then sa Visayas o sa Cebu, inaasahan natin meron ng 24.5 hanggang 33.1 at sa Mindanao meron tayong 23.6 hanggang 32.2. So yan po mga kababayan na inaasahan natin magiging agwat ng temperatura sa bansa ngayong taon po yan at ngayong buwan po yan ng Marso. At Mr. Mendoza, sa kabila po ng mainit na panahon, ilang araw naman kaya tayo posibleng makaranas ng mga pag-ulan? Mga araw naman ng ating mga pag-ulan sa Luzon, dito sa particular sa Quezon City, inaasahan natin magkaroon tayo ng mga hanggang 4 na araw na pag-ulan. Then sa Visayas, meron tayong inaasahang 8 na mga araw pag-ulan at sa Mindanao meron tayong 11 araw. At ngayon naman po Mr. Mendoza, ano po bang aasahan natin lagay ng panahon ngayong araw ng linggo base po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil patuloy pa rin ang pag-iral ng ating mahinang hanging amihan, inaasahan na ang malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas lamang ng mga pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Magkakaroon tayo ng maaliwalas na panahon at yun nga, mga pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Another good news from Pag-asa dahil nga po makakaranas tayo ng fair weather condition ngayong araw po yan ng linggo. Ibig sabihin, asahan lamang natin ang pagkakaroon po ng localized thunderstorms na biglaan po o posibleng biglaang magbuhos ng ulan. So asahan po natin ang pagkakaroon din ng bahagyang maulap na kalangitan. Kaya naman sa mga kababayan po natin, don't forget pa rin ang pagdadala ng payong tuwing lalabas kayo ng inyong mga tahanan. At Mr. Mendoza, bilang panghuling katanungan na lamang po, meron po ba tayong update tungkol dito sa El Nino? Base pa rin sa datos na nakalap natin noong Enero, bali ang ating ENSO phenomena, itong naunang mga buwan, 2 buwan na nauna, mataas ang probabilidad na magkaroon tayo ng 50 to 60. Pero ngayong susunod na 3 buwan, itong March hanggang Mayo, ay inaasahan natin na bababa yung probabilidad na magkaroon ng ating ENSO, kaya't inaasahan na neutral condition pa rin, mananatili pa rin nasa neutral condition ang ating mga karagatan. Ulitin lamang natin mga kababayan na sa neutral condition pa rin po ang ating mga karagatan. Ibig sabihin, wala pa rin po tayo sa El Nino phenomenon. At kung sakali po na mangyari yan, dito nyo po yan unang malalaman sa Panahon TV. Maraming salamat po Mr. Mendoza. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website.
Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.